Matapos ang 3 araw ng impeachment hearings, ano ang totoong nasaksihan ng taong bayan? Dito si Attorney Michael Perario, pag-usapan natin yan. At matapos nga ang 3 araw na pagdinig dito sa Senado, may mga bagay na nasaksihan ang sambayan ng Pilipino. Pero ang very obvious dito ay ang mga sumusunod. Una, mayroon tayong Senate President na walang kakayanan na mag-preside sa impeachment hearing. Naging malinaw iyan nang naghalal sila ng isang senador sa katauhan ni Senator Chis Escudero na mag-preside sa impeachment proceedings, at ito ay pag-amin sa parte ni Senator Win Gatchalian na wala siyang kakayanan para siya ang mamuno dito sa impeachment proceedings. First of its kind. Ganito lang, ngayon lang nangyari ang ganyang sitwasyon sa Pilipinas, sapagkat for the first time na mayroong impeachment ang nakaupong Senate President ay hindi isang abogado. Ikalawa, nasaksihan natin dito ang mga public prosecutor, ng mga congressman na hindi kayang mag-prosecute. Sila ay taga-opening statement lang, tagagawa lang ng mga political speech, mga madrama, na mga linyada, na dahil ito ay mga opening statement, hindi naman subject to cross-examination or cannot be challenged. At yun lang ang kaya nilang gawin. Yung mga bagay na pang-abogado na hindi po pwedeng tanungin. Nasanay siguro sila doon sa kanilang mga ginagawa sa House of Representatives. At noon pa man, sinasabi ko na pag nagbukas na nga po itong pagdinig na ito sa Senado, dito sa impeachment, ay talagang walang kakayanan ang mga abogado ng House of Representatives, ng mga miyembro ng House of Representatives na humarap sa isang impeachment court. No joke. No joke. Sabi nga ni BP Sara. At kitang-kita nga po natin, ganun na nga ang nangyari. Then we had a witness, nagpresenta ng testigo, ang prosecution, who is supposed to be an expert witness, who turns out to be not an expert at all. Na siya pala ay competent witness lang. And then on cross-examination, nakita natin na ang kahinaan ng testimonya na ito, sapagkat so far ang kanyang napatunayan lang ay mayroong video na hindi pa nga malinaw, ano? It's not very clear as to what video he is supposed to be testifying on. Kasi malinaw naman sa lahat na meron talagang video. I think there was never a challenge from the defense or the respondent na meron talagang video. Ang nangyari lang, nabuksan tuloy ang kanilang mga motibo sa pag-iimbestiga. At dito na nga ay pumasok yung mga ibang elemento ng investigasyon na ito. Pang-apat ay ang pagpapakulong kila Senator Marcoleta at kila Mike Defensor as a precursor o bago pa man magbukas ang pagdinig dito sa Senado. Sinabi ko na noon, hindi po nila maitatanggihan na these are actually connected, related po ang mga ito. Kahit na siyempre itatanggi nila na walang koneksyon ng pagkakakulong kay Senator Marcoleta on the day na mag-uumpisa na ang impeachment proceedings. Yan, tanong ng taong bayan, is it all worth it? Itong lahat ng mga pinagagagawa na ito, I mean, gumagastos ang sambayan ng Pilipino ng milyon-milyon at potentially aabot ito sa bilyon bago matapos yung pagdinig para lamang dito. Madinig natin sa kanila, sa mga House of Prosecutors, ang isang bagay na alam na natin. At alam naman natin kung ano ang intensyon talaga nila dito. Malinaw para sa lahat na hindi ito tungkol sa impeachment. Because the truth of the matter is, derechahang usap ito. Sa kasalukuyang bilang ng mga miyembro ng Senado, yung political alignment, there is no way na ang prosecution will be able to convict si VP Sara Duterte. Ang mga senador na meron sa hanay ng minority at the moment, kahit nasabihin pa nila na hindi na makaboto si Senator Marcoleta or si Jinggoy Estrada, the fact of the matter is, 13 ang senador ng majority. At yung 13 na yan is 3 senators short of the required vote para i-convict si Sara Duterte. May nakikita ba tayong pagbabago sa bilang na yan? Not at the moment. Baka si Joel Villanueva na yung huling tatalon dito sa kampo.
Kasi kung ikaw naman talaga yung sitting senator right now, it will be a disaster if ngayon ka pa magpapalit ng iyong kampo with a little over a year na lang na uupo si BBM. July na ngayon so next it's probably about mga 12 to 14 months na lang ang effective leadership ni BBM kasi on 2028 kapag pumasok na po ang after 2027 pagpasok ng mga June or July of 2027 ay posisyonan na po yan ng mga mag-aambisyon na tatakbong presidente. At siyempre gagalaw na yung mga dilaw, yung mga pink at yung mga makakaliwa at siyempre yung grupo nila BBM at ma-expect natin dyan na sila na rin mismo ang magsisipag-away-away pagkatapos nito because all they needed right now is to eliminate Sara Duterte at pag wala na si Sara Duterte sila naman mag-aaway. Problema nila dyan pag hindi nila na-eliminate si Sara Duterte then they have a big problem. Sino ngayon ang pipiliin nilang kalaban? So I think pwedeng magkaroon ng paggrupo-grupo nila o aggregation nila by next year. But they are slowly running out of time. Kaya sa kasalukuyan, I maintain my position that these impeachment proceedings ay hindi naman po tungkol talaga sa impeachment. Kasi nga, wala naman silang sapat na bilang para makonvict nila si Sara Duterte. So para saan itong impeachment nito? Ang impeachment proceedings nito ay para kumbinsihin kayo, ako at lahat ng sambayan ng Pilipino na masamang tao si Sara Duterte at dapat siya ay ma-impeach. So this is a black propaganda, I think, against Sara Duterte. The same way na si Jejo Marbinay noon, before the 2016 election, ay tinira din ng black propaganda operation ng mga dilawan at sapagkat nangunguna noon si Jejo Marbinay, not by a wide margin, but siyang nangunguna. So he was the prime target for political assassination. So ngayon naman, it is Sara Duterte. So same tactic, different method. Ano ginamit nila ngayon? This is process of impeachment because yung regular na mga House investigation didn't work kasi wala talaga silang makuha. So right now, gagamitin nila yung impeachment to do this against Sara Duterte. The second, I think the objective nito is, and I think this is the more important issue here, ay yung pagtakpan talaga yung flood control. Sabi ko nga doon sa isang interview sa akin, yung parang sitwasyon natin is during the Roman times, panahon ng mga Romans, na pag yung bayan ay naghihirap, ang gagawin nila para ma-entertain yung mga tao, mag-host sila ng gladiator games. So kahit na naghihirap yung mga tao, nakakalimutan nila yung kanilang pagdurusa dahil natutuwa sila sa gladiator games. Itong si panahon ni Marcos Sr., ganyan din na nangyari. Nung nag-aaklas na yung mga taong bayan dahil sa mga kapalpakan ng polisiya, ng ekonomiya, paglabag ng ating mga karapatan, in-entertain tayo ni Imelda Marcos with the experimental cinema of the Philippines. Dito na nag-umpisang lumabas yung mga bomba films, yung The Boatman, Scorpio Nights, at saka pagdating na nga sa mga probinsya, nauso na yung mga penetration movies, libre na, pwede nang magpalabas ngayon, hindi na bawal magpalabas sa mga sinihan. The purpose there is to entertain the Filipinos so that we will forget na miserable ang ating mga buhay. And this is also what this administration is doing. Same formula. Keep the people entertained, keep them busy para makakalimutan nila na sila ay pinagnanakawan. Pero tayong lahat ng mga iskumbro, hindi na tayo papalakpak sa ganito. Hindi na tayo magpapauto sa ganito. Kasi matagal na nating alam ito. Dahil pinakulong ang kanyang tatay, sinampahan siya ng impeachment noong 2025, sinampahan na naman ng isa pa muling impeachment. Pinakulong ang kanyang chief of staff at kung ano-anong mga harassment ang ginawa. Pero bakit tila hindi tumatalab ang kahit na anong gawin ng administrasyon na paninira laban kay Sara Duterte. At ganoon na rin lalo kay President Digong. Pinakulong na siya sa Hague, pero bakit parang mahal na mahal pa rin siya ng mga Pilipino? Sa akin nga pong mga assessment dito sa impeachment, sinasabi ko na sa inyo na sa aking pananaw, ito ay political harassment. Ito ay attempt nila upang to make sure na magiging mahina si Sara Duterte
as 2028 nears. Tawag dito yung meat tenderizer. Kasi ito yung mga sistemang tumatalab noon. Ginawa ito noon sa panahon ni Jejomar Binay. Napahina siya ng administrasyon. Akala kasi nila si Jejomar ang magiging kalaban ni Mar Rojas. Pero nagkamali sila because sumulpot bigla si Rodrigo Duterte. At pagkalipas ng panahon, yung pagmamahal ng mga tao kay Rodrigo Duterte ay nanatili. At sa matter of fact, ito ay siya ang pinakamataas na may approval rating na bumabang presidente at 80%. Pagpaalis niya, nanatili ang loyalty ng mga tao kay Rodrigo Duterte. At ganoon din kay Sara Duterte. Ngayon nga pa, kahit na humaharap siya sa sunod-sunod na pagbati ko sa kanya, black operations, ito pong susunod na itong impeachment, yung mga ilalabas pa nila, mag-expect pa kayo na marami pang mga negatibong, mga pasabog ang administrasyon laban kay Sara Duterte. Pero why is it not working? At parang ang opposite pa ang nagiging epekto kasi ang rating ni Bongbong Marcos ang siyang pababa ng pababa at hindi yung kay Sara Duterte. Ang hindi naiintindihan dito ng administrasyon is that like Digong, Sara Duterte is no longer Sara Duterte alone. Sara Duterte for many Filipinos is no longer just a person. Siya ay kumakatawan sa adhikain ng maraming mga Pilipino. Ang nais ng mga Pilipino, isang disenteng pamahalaan, isang gobyernong hindi sila pagnanakawan, isang kapulisan o institusyon ng ating kapulisan na lalaban sa droga. Ang mga pinuno na tunay na nagmamahal sa mga tao at may malasakit sa kanilang kapakanan. Yan ang naisin ng mga Pilipino. At yan ang nakikita nila kay Sara Duterte, kay Digong. At hindi nakikita sa inyo, kayong mga nasa administrasyon. Kaya kahit na ano ang gawin ninyo, hindi nyo mababaklas ang mga tao sa isang adhikain o sa isang naisin. Pwede po mabaklas nyo sila sa tao, pero sa isang pananaw, sa aspirations ng mga Pilipino, yung common goal that we have, hindi mo pwedeng alisin ang mga tao dyan. At isang pagkakamali na targetin ninyo, yung representasyon ng mga pagnanais ng mga Pilipino. Kasi si Sara Duterte has become the flag bearer. Siya ay tagabitbit ng bandera. Kahit na pabagsakin nyo pa siya, mayroon at mayroon pang dadampot ng bandera at itataas ito muli. Sapagkat hindi nyo po pwedeng gibain o sirain ang tunay na naisin ng mga Pilipino. Kahit ilang senador ang ipakulong ninyo, kahit ilang Pilipino pa ang iharas ninyo, at eventually ay ipakulong nyo rin. Hindi po makakalimot ang sambayan ng Pilipino. Alam namin ang pagkakaiba ng tunay na nagmamahal sa bayan at yung mga nagnanakaw sa amin. Pwede niyong bayaran yung mga matataas na mga tao. Pagbayad kayo ng marami pang mga abogado. Pwede niyong lunurin sa maleta ang mga taong nakapaligid sa inyo. Pero hindi ang buong sambayan ng Pilipino. Matatalino na po ang mga tao. Matatalino na po ang mga iskombro. Hindi kami papalakpak sa pananakot ninyo at kabaliwan ninyo. Maaring naikulong nyo sina Senator Marcoleta, sina former Congressman Mike Defensor. Pwedeng nais nyong dalhin muli si Bato de la Rosa sa Hague at napuwersa siya na magtago dahil gusto nyong i-violate yung kanyang mga karapatan. Maaring napadala nyo sa The Hague ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte. At ngayon, dahil nga sa inyong kapangyarihan, pwede ninyong paimbestigahan sa NBI, sampahan ng kaso ng impeachment ang Vice Presidente, pero isang bagay hindi nyo magagawa. Ang alisin sa puso ng mga tao ang pagmamahal sa mga pinunong kagaya nila.
Kasi kahit kailan, hindi namin maililipat ang pagmamahal na yan sa inyo. Dahil wala pong tunay na kaibig-ibig sa inyong mga pinaggagawa. Dahil kaming mga iskombro, alam na namin ito. Kasi patuloy kaming nagmamasid, nakikilaw, nag-aaral. At alam naming lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. And we are the resistance.